Mula sa unang sandali na pumasok ang gabi sa maliit na barangay sa gilid ng kagubatan, ramdam mo na ang kakaibang lamig at katahimikan sa hangin. Ang mga bahay ay luma, gawa sa kahoy at bato, na may mga sira-sirang bintana at mga pintuan na palaging nagkikiskisan tuwing may hangin. Ang kalsada ay makitid at balot ng dilim, tanging liwanag ng buwan at ilang gasera ang nagsisilbing gabay. Ang paligid ay may halong amoy ng lupa, lumang kahoy, at isang di maipaliwanag na pangamba. Para bang bawat sulok, bawat anino ng puno, at bawat dahon na kumikislap sa liwanag ng buwan ay may sariling lihim na sinusubaybayan ka. Dito nagsisimula ang ating kwento sa isang pamilyang tahimik na naninirahan sa tabi ng kalsada. Ang pangunahing tauhan ay si Miguel, isang binatang lalaki, mid-negatibo 20, maitim na buhok, payat ngunit matipuno, simpleng mamamayan ng baryo, kilala sa kanyang kabaitan at pagiging mapagmatsyag sa paligid. Madalas siyang nag-ikot sa gabi upang tiyakin na ligtas ang kanilang lugar, ngunit hindi niya alam na may isang nilalang na lihim na nagmamasid sa kanila, isang kapitbahay na may kakaibang anyo at hindi pangkaraniwang kilos. Isang nilalang na ayon sa alamat ay tinatawag na aswa. Ang kapitbahay na ito, isang matandang babae, 60, maputing buhok, palaging nakasuot ng itim na damit, ay tila ordinaryo sa unang tingin. Ngunit may kakaibang aura siya, ang kanyang mga mata ay malamig at tila may nalalaman na hindi mo matanto. Ang kanyang mga galaw ay palihim at laging tahimik, at may mga pagkakataon na siya ay parang naglalaho sa paningin. Hindi alam ng sinuman sa baryo, ngunit may mga pangyayari sa gabi na nagpapahiwatig na hindi siya katulad ng iba. Ang mga manok ay biglang tumitigil sa pagtugon kapag siya ay dumadaan, at ang mga aso ay tahimik na tumitig sa kanyang direksyon. Isang gabi, habang nagbabantay si Miguel sa kanilang bakuran, napansin niya ang kakaibang tunog mula sa kabilang bahay. Mahinang yabag, tila may naglalakad sa loob kahit walang liwanag. Nang lapitan niya ang bintana, nakita niya ang matandang babae, nakatingin sa buwan, parang nakikipag-usap sa hangin. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng kakaibang init at lamig sa parehong oras, at ang mga mata niya ay tila nagliliyab sa dilim. Si Miguel ay natigilan, hindi niya maintindihan ang nakikita niya. Isang bahagyang kilabot ang pumalibot sa kanyang katawan, parang may nagbabantay sa bawat hakbang niya. Habang lumilipas ang gabi, napansin ni Miguel ang mga kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga tanim ay tila bumabaliko kapag siya ay lumalapit. Ang mga anino ay hindi sumusunod sa natural na direksyon ng liwanag, at may mga sandali na ang hangin ay nagdadala ng malamig na bulong na parang may nagsasabi sa kanya ng babala. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o realidad, ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi niya maalis. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba at takot, ngunit may halong kuryosidad na magbunyag ng lihim na nakatago sa kapitbahay na babae. Isang gabi, habang nag-ikot si Miguel upang tiyakin na ligtas ang paligid, nakarinig siya ng kakaibang tunog sa likod ng kanyang bahay. Isang halakhak na hindi pangkaraniwan, malamig at maingay sa dilim. Nang lumingon siya, wala siyang nakita, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaan sa kanyang likod, parang may humawak mula sa anino. Napagtanto niya na ang kwento tungkol sa aswang na kapitbahay ay maaaring hindi lamang alamat. Ang presensya ay naroroon, nakamasid, at tila naghihintay ng pagkakataon. Ang suspense ay unti-unting tumataas. Habang papalapit ang gabi, ang mga tunog, anino, at kakaibang presensya ay nagiging mas malinaw. Ang mga hayop sa paligid ay kumikilos ng kakaiba, ang mga pusa ay nagtatago, ang mga aso ay tahimik, at ang mga manok ay hindi tumutugon sa kanilang karaniwang huling hiyaw bago matulog. Si Miguel ay nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Lalapit ba siya sa kapitbahay upang alamin ang katotohanan, o iiwas na lamang sa mga palihim na kilos at tanawin? Sa gitna ng takot at pagdududa, may naramdaman si Miguel na tila may pahiwatig mula sa kapitbahay.
Isang gabing nakatayo siya sa labas, nakita niya ang babae ay tumingin sa kanya. Tahimik, walang ngiti, ngunit may kakaibang intensity sa kanyang mga mata. Parang may gustong iparating, ngunit hindi niya alam kung babalaan siya o magbibigay ng gabay. Ang hangin ay humihip sa kanya, nagdadala ng malamig na panginginig sa kanyang katawan. At bago matapos ang gabing iyon, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. May nakita si Miguel sa gilid ng bahay, isang anino, parang hugis tao, ngunit hindi ganap na malinaw, na mabilis na dumaan sa kanyang paningin at naglaho sa dilim. Ang kanyang puso ay bumilis at ramdam niya ang matinding kaba. Alam niyang may isang bagay sa paligid na hindi niya nakikita, ngunit patuloy na sumusubaybay sa bawat galaw niya. Sa puntong iyon, naiwan si Miguel sa gitna ng bakuran, nakatingin sa paligid, hindi tiyak kung dapat siyang umatras o lumapit, at ang cliffhanger ay malinaw, may presensya sa paligid, hindi pa nalalaman kung ito ay kaaway o gabay. At ang misteryo ng aswang na kapitbahay ay nananatiling nakatago, naghihintay ng susunod na hakbang. Ang manonood ay iniwan sa isang matinding suspense. Ano nga ba ang tunay na anyo ng kapitbahay? At paano haharapin ni Miguel ang panganib na unti-unting lumalapit sa kanya sa dilim? Ang eksena ay naghihikayat sa viewers na mag-comment, magbigay ng opinyon, at isipin kung ano ang kanilang gagawin kung sila ang nasa ganitong sitwasyon. Mula sa gabing iyon, ang baryo ay nagbago. Kahit na lumipas ang mga araw, ramdam pa rin ni Miguel ang kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang bulong na hindi niya maintindihan, at bawat anino sa bakuran o sa kalsada ay parang may sariling buhay. Ang mga kapitbahay ay nagiging maingat sa bawat hakbang, tila alam nila ang isang lihim na hindi nila maipaliwanag at palaging may bahagyang pangamba sa kanilang mga mata. Si Miguel, na dati tahimik at mapayapa, ay unti-unting naging mapagmatsyag at alerto sa bawat galaw sa paligid. Ang simpleng buhay sa baryo ay nagmistulang patuloy na pagsusubok ng tapang at determinasyon, at ang bawat gabi ay may kasamang kakaibang kaba. Isang gabi, habang nag-ikot siya upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang lugar, napansin niya ang ilaw sa bahay ng matandang kapitbahay ay palaging nagbabago. Minsan ay parang normal, ngunit sa iba't ibang oras, ang liwanag ay kumikislap sa kakaibang paraan, para bang may sinumang nagbabantay mula sa loob. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya, may mga sandali na ang silweta ng matanda ay lumalabas sa bintana, kahit walang tunog, at sa bawat sulyap niya, may kakaibang init at lamig na dumadaan sa kanyang katawan. Ang presensya ay hindi lamang nakikita, kundi nararamdaman. Dumaan sa isipan niya ang mga kwento tungkol sa lumang pamilya ng matanda. Ayon sa ilang nakatatanda, ang pamilya niya ay kilala noon sa mga ritual at paniniwala na naiba sa karaniwan. May mga alamat na nagsasabi na may kakayahan silang makipag-ugnayan sa mga nilalang sa dilim, at may kakayahan ang ilan sa kanila na gumalaw sa pagitan ng mundo ng tao at iba pang dimensyon. Hindi ito tiyak, ngunit may mga nakatatanda sa baryo na naniniwala na ang matanda ay tagapagmana ng kakaibang kapangyarihan. Habang lumilipas ang mga gabi, napansin ni Miguel ang mga kakaibang pangyayari sa bakuran at paligid. Ang mga hayop, aso, pusa, manok ay kumikilos ng kakaiba, nagtatago o tahimik sa mga sandali na hindi dapat. Ang mga dahon ng puno ay biglang gumagalaw kahit walang hangin, at may mga pagkakataon na ang mga anino ng puno at damo ay bumabaliko sa direksyon na tila sinusundan siya. Isang gabi, may narinig siyang mahihinang bulong sa likod ng bahay. Hindi pangkaraniwan, parang may taong nagsasalita sa dilim, ngunit hindi malinaw ang tinig. Isang partikular na gabi, napansin niya ang isang kakaibang pangyayari sa gilid ng kagubatan, malapit sa kanilang bakuran. May mga mata na kumikislap sa dilim, hindi parang normal na hayop, at tila nakatingin sa kanya sa bawat galaw. Sa bawat hakbang niya palapit, ang mga mata ay lumalapit din, parang sumusubaybay at sinusubok ang kanyang tapang.
Ang hangin ay may halong malamig at kakaibang bulong, at bawat tunog mula sa kagubatan ay nagpapalakas ng kaba sa dibdib niya. Hindi lamang si Miguel ang apektado. Napansin niya ang iba pang mga kapitbahay, lalo na ang mga matatanda na tila may alam na hindi nila binabahagi. May mga pagkakataon na sila ay tumitigil sa kanilang ginagawa, nakikinig sa hangin at nagtataka sa mga anino sa paligid. Ang mga bata ay natatakot sa bawat gabi at may mga kwento na kumakalat tungkol sa mga nilalang na naglalakad sa dilim, hindi pangkaraniwan at may kakaibang layunin. Habang tumatagal ang gabi, may pahiwatig na ang matandang kapitbahay ay hindi lamang tagamasid. May mga sandali na siya ay lumalabas sa kanyang bahay sa gabi, tahimik at mabilis, at lumalapit sa gilid ng kagubatan o sa mga sulok ng baryo na walang nakakaalam. Ang kanyang mga galaw ay hindi karaniwan, may presensya sa bawat hakbang, may intensyon sa bawat kilos. May pagkakataon na si Miguel ay nakakita ng maliliit na simbolo sa lupa at dingding, parang marka ng isang sinaunang ritual, at ang matanda ay lumalapit sa mga ito, ngunit mabilis na nawawala sa kanyang paningin. Hindi rin niya maipaliwanag ang kakaibang pangyayari sa mga kalye. Ang kalsada ay tila nagbabago tuwing gabi, ang mga bahay ay tila mas malaki, mas madilim, at ang mga anino ay nagiging mas malinaw at mas mabilis. May mga sandali na naririnig niya ang yabag ng paa, kahit walang tao sa paligid, o ang mga bulong sa hangin na parang humihiling ng tulong o nagbabala sa kanya. Ang mga tunog ay hindi makatuwiran, at ang bawat tunog ay tumataas sa tensyon ng gabi. Sa gitna ng lahat ng ito, ramdam ni Miguel ang isang koneksyon sa matandang kapitbahay na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat sulyap niya sa matanda ay tila may mensahe, isang babala o gabay, ngunit hindi malinaw kung alin ang tama. Ang misteryo ay patuloy na lumalalim, hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit upang malaman ang katotohanan o manatiling malayo at magmasid lamang. Ang baryo ay nagiging isang larangan ng palaisipan, at ang bawat galaw niya ay may kasamang panganib at tanong. At bago matapos ang gabi, may isang pangyayari na nagpatindi sa suspense. Habang naglalakad siya sa bakuran, may nakita siyang anino sa gilid ng bahay, parang hugis tao, ngunit hindi malinaw, mabilis na dumaan sa paningin niya at naglaho sa dilim. Ang puso niya ay bumilis, ramdam niya ang malamig na hangin sa paligid, at alam niyang may isang bagay na nagmamasid sa kanya. Hindi niya alam kung ito ay kaaway o babala, ngunit sapat na ito upang palalimin ang misteryo at pataasin ang kaba. Ang bawat sandali ay nagiging testamento ng tapang at determinasyon ni Miguel. Hindi niya alam kung gaano katagal siya kayang manatiling alerto, at ang bawat gabi ay nagiging hamon sa kanyang lakas, katapangan at isipan. Ang baryo, ang matanda, at ang mga kakaibang pangyayari ay naglalagay sa kanya sa gitna ng isang misteryo na hindi pa niya lubusang naunawaan. Sa ganitong paraan, ang kwento ay patuloy na nagpapataas ng suspense, nagbibigay ng background sa matanda at sa baryo, at nagpapahiwatig ng supernatural na elemento, ngunit hindi pa ibinubunyag ang kabuang katotohanan. Ang manonood ay iniwan sa matinding curiosity, naghihintay ng susunod na kaganapan at gustong malaman kung paano haharapin ni Miguel ang lahat ng ito. Mula sa mga gabing iyon, unti-unting lumala ang sitwasyon ni Miguel. Ang bawat hakbang sa baryo ay nagdudulot ng mas matinding kaba. Ang mga anino sa paligid ay mas malinaw na, at may mga sandali na tila sumusunod sa kanya sa bawat kanto at bakuran. Ang hangin ay may kakaibang lamig, at may kasamang mahinang bulong na parang humihiling ng tulong o nagbabala. Hindi lamang siya natatakot sa matandang kapitbahay. Ramdam niya ang presensya ng ibang bagay, isang puwersa na hindi niya nakikita, ngunit palaging naroroon, nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Isang gabi, habang nag-ikot sa paligid ng kanilang bakuran, napansin niya ang kakaibang galaw ng mga alagang hayop sa baryo. Ang mga aso ay tahimik, nakatitig sa dilim, at ang mga pusa ay nagtatago sa mga sulok,
parang may alam na hindi nila maipaliwanag. Ang mga manok ay hindi tumitugon sa kanilang karaniwang huling hiyaw bago matulog. Ang bawat tunog, kahit maliit, ay nagdudulot ng kakaibang pangamba sa kanya at hindi niya maalis ang pakiramdam na may sinusubaybay sa kanya mula sa dilim. Habang lumalala ang mga gabi, napansin ni Miguel na may pangalawang problema na unti-unting sumisiksik sa kanyang buhay. Ang isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan sa baryo, si Arnel, lalaki, mid negatibo 20, matangkad at malakas, matalik na kasama ni Miguel sa pag-ikot sa gabi, ay nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos. Minsan ay naiiwan si Miguel na nag-iisa sa kalsada at si Arnel ay parang naiiba, tahimik, malungkot at may mga sandaling nakikitang nakatingin sa dilim ng hindi nagpapaliwanag. Ang pagkakaibang ito ay nagdagdag ng panibagong layer ng tensyon sa kwento. Hindi lamang siya nakikipaglaban sa misteryosong kapitbahay, kundi sa posibilidad na may pagbabago sa mga taong malapit sa kanya. Isang gabi, habang nagbabantay sa kanilang bakuran, may narinig siyang mahinang yabag mula sa gilid ng bahay. Nang lumingon siya, nakita niya ang matandang babae na tahimik na naglalakad sa gilid ng kanilang bahay. Ngunit may kakaibang galaw, parang lumulutang, hindi normal na paraan ng paglakad. Ang mga mata niya ay malamig at tila nagliliyab sa dilim, at sa bawat galaw ay parang binabantayan niya si Miguel. Ang kakaibang enerhiya ng matanda ay nagdagdag sa tensyon, at ramdam ni Miguel ang matinding pangamba at kalituhan. Habang sinusubaybayan ni Miguel ang bawat kilos ng matanda, napansin niya ang mga maliliit na simbolo na nakaukit sa mga pader at lupa ng paligid ng bahay. Ang mga ito ay parang bahagi ng ritual, ngunit hindi niya maunawaan ang kahulugan. May mga pagkakataon na ang mga simbolo ay nagliliwanag sa dilim at parang may sariling buhay, na parang nagsasabi na may darating pang mas malalim at mas nakakatakot na pangyayari. Hindi rin nagtatapos sa presensya ng matanda at ng misteryosong anino. May mga kakaibang pangyayari sa loob ng bahay ni Miguel. Ang mga pintuan at bintana ay biglang kumikiskis kahit walang hangin. May mga kaluskos sa kisam at sahig na hindi maipaliwanag at minsan ay parang mailumalakad sa kanilang kwarto sa gabi. Ang liwanag ng gasera o buwan ay nagdadala ng kakaibang anino na tila lumalapit sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang bawat gabi ay nagiging mas mahaba at mas mabigat at ang takot ay unti-unting kumakapit sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nag-ikot siya sa bakuran upang tingnan ang paligid, napansin niya ang isang kakaibang anyo sa gilid ng kagubatan malapit sa bahay. Ang anyo ay parang hugis tao, ngunit hindi ganap na malinaw, mabilis lumalabas at naglalaho sa dilim. Ang puso niya ay bumilis, ramdam ang malamig na hangin na pumapalibot sa kanyang katawan. Ang kakaibang presensya ay mas malinaw kaysa dati, at bawat hakbang niya patungo sa gilid ay sinasalubong ng panibagong kilabot at kaba. Habang lumalalim ang gabi, ang suplot sa kwento ay umusbong. Ang misteryo ni Arnel ay nagiging mas malinaw sa pamamagitan ng mga palihim na kilos, ang kanyang kakaibang galaw, mga sandali ng katahimikan, at mga bulong sa hangin ay nagdudulot kay Miguel ng higit pang pangamba. Ang pagkakaibang ito ay nagbukas ng posibilidad na si Arnel ay maaaring apektado rin ng parehong presensya o may sariling lihim na hindi niya alam. Ang kwento ay nagiging mas komplikado at mas nakakakilabot na nagdudulot ng mas mataas na tensyon sa bawat eksena. Sa bawat galaw ng matanda at mga anino sa paligid, ramdam ni Miguel ang lumalakas na impluwensya ng supernatural. Ang bawat tunog, ang yabag ng paa, ang pag-ihip ng hangin, ang mahinang bulong, ay may sariling panginginig at mensahe. Ang baryo, na dati payapa at tahimik, ay nagiging larangan ng palaisipan at panganib. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tanong, sino ang kaaway, sino ang gabay, at sino ang apektado ng kakaibang puwersa sa dilim. Hindi lamang si Miguel ang nakakaranas ng kakaibang pangyayari.
Napapansin niya rin ang iba pang kapitbahay na nagiging maingat at misteryoso sa kanilang galaw. Ang mga matatanda ay tila may alam, ngunit hindi nila binabahagi. Ang mga bata ay natatakot at umiwas sa gabi, at may mga kwento ng dilalang sa dilim na naglalakad sa paligid ng baryo, hindi pangkaraniwan at hindi maipaliwanag. At bago matapos ang gabi, isang pangyayari ang nagpataas ng takot. Habang naglalakad si Miguel sa bakuran, may nakita siyang kakaibang liwanag sa gilid ng bahay, isang silweta, parang hugis tao, ngunit hindi malinaw, mabilis na dumaan sa kanyang paningin at naglaho sa dilim. Ang puso niya ay bumilis at ramdam niya ang malamig na hangin sa paligid. Alam niyang may sinusubaybay sa kanya at sapat na ito upang pataasin ang tensyon at kilabot sa kwento. Sa ganitong paraan, ang takot at konflikto ay lumalawa. Ang baryo ay nagiging mas nakakatakot, ang matanda at ang mga kakaibang pangyayari ay mas malinaw, at ang subplot tungkol kay Arnel ay nagbibigay ng panibagong layer ng suspense. Ang manonood ay patuloy na naipit sa kaba, curiosity, at takot, naghihintay ng susunod na kaganapan at gustong malaman kung paano haharapin ni Miguel ang lahat ng ito. Sa bawat gabi na lumilipas, nararamdaman ni Miguel na unti-unti nang naubos ang kanyang lugar na matatakbuhan. Ang bakuran at kalsada na dati pamilyar sa kanya ay nagiging estranghero sa dilim. Bawat sulok ay parang may sariling buhay na nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon. Ang mga anino ay hindi na lamang nagmumula sa mga puno at bahay, parang naglalakad sila, sumusunod sa kanya sa bawat galaw, at may mga pagkakataon na nakikita niya ang mga ito sa gilid ng kanyang paningin, biglang nawawala kapag lumingon siya. Ang lamig ng hangin ay hindi natural, parang may humahaplos sa kanyang balat, malamig at mabigat, nagdadala ng kakaibang kaba at takot sa kanyang dibdib. Sa loob ng bahay, ang mga tunog ay mas nagiging malinaw at mas nakakakilabot. Ang mga sahig at kisame ay parang may naglalakad, may mga pintuan na kumikiskis kahit walang hangin, at may mga kaluskos na tila may humihila sa kanya patungo sa dilim. Ang mga bagay sa paligid ay tila gumagalaw ng kusa, at bawat liwanag mula sa kasera o buwan ay nagdadala ng mga anino na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa akwan na sukat. Si Miguel ay nakaramdam ng matinding pangamba, tila wala ng ligtas na lugar, wala ng matatakbuhan o mapagtataguan. Hindi lang ang presensya ng matandang kapitbahay ang nagpapalala ng sitwasyon. Ang anino sa gilid ng kagubatan ay patuloy na lumalapit, at may mga sandali na ramdam ni Miguel ang malamig na hangin na parang humahaplos sa kanyang liig o braso. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok, at bawat hakbang niya patungo sa gilid ng bakuran ay sinasalubong ng kakaibang kaba. Hindi niya alam kung ito ba'y panaginip, ilusyon, o tunay na supernatural na puwersa na nagmamasid sa kanya. Samantala, si Arnel ay tila nagiging mas misteryoso at malayo. May mga sandali na nakikita siya sa dilim, tahimik, nakatitig sa mga anino, at may kakaibang aura na nagpapahiwatig na siya rin ay apektado o may alam na hindi niya naunawaan. Ang suglot tungkol sa kanya ay nagpapataas ng tensyon. Hindi lamang si Miguel ang nakikipaglaban sa takot, kundi pati ang kanyang pinakamalapit na kaibigan ay maaaring nagbabago sa harap ng parehong presensya. Ang manonood ay naipit sa dalawa na nagdudulot ng mas matinding kaba at curiosity kung sino ang susunod na maapektuhan at paano. Habang tumatagal ang gabi, may narinig siyang malalakas na yabag sa labas ng bahay. Ang tunog ay parang maraming paa ang naglalakad, sabay-sabay at hindi maipaliwanag. Sa bawat tunog, ang puso ni Miguel ay mas bumibilis at ang lamig sa paligid ay tila lumalakas. Ang mga anino sa paligid ay parang nagkakaroon ng sariling buhay. Mas mabilis kumilos at mas matalim ang mga linya, nagdudulot ng panibagong takot sa kanyang paningin. Ang baryo, na dati tahimik sa gabi, ay nagiging isang labirinto ng misteryo at panganib. Sa kasalukuyang sitwasyon, naramdaman ni Miguel na ang bawat lugar ay maaaring maging delikado.
Ang bakuran, silong ng bahay, at kahit ang mga puno sa paligid ay parang may sariling buhay, naghihintay ng pagkakataon upang lumapit sa kanya. Ang bawat sandali ay may kasamang tanong, saan siya ligtas, sino ang kaaway, at sino ang gabay. Ang suspense ay tumataas sa bawat hakbang, at ang manonood ay hindi makaiwas sa pakiramdam ng matinding kaba at curiosity sa susunod na eksena. Hindi lamang pisikal na presensya ang nagpapalakas ng tensyon. Ang mga kakaibang simbolo sa lupa at dingding na dati maliit at hindi gaanong napapansin ay nagiging malinaw at parang nagliliwanag sa dilim. Ang bawat marka ay nagdadala ng pakiramdam ng misteryo at panganib na nagpapahiwatig na may darating pang mas malalim at mas nakakatakot na pangyayari. Ang mga simbolo ay nagiging gabay at babala sa parehong oras, ngunit hindi pa malinaw kung anong ibig sabihin. Habang dumarating ang gitna ng gabi, may naramdaman si Miguel na tila may puwersa na kumokontrol sa paligid. Ang hangin, anino at mga tunog ay nagiging mas malakas at mas malinaw. Ang matandang kapitbahay ay patuloy na nagmamasid, tahimik ngunit may intensity sa mata at parang may sinusubukang iparating. Ang subplot tungkol kay Arnel ay nagiging mas malalim na nagpapahiwatig ng internal conflict sa pagitan ng pagkakaibigan at takot na nagdudulot ng mas mataas na suspense. Ang rurok ng suspense ay dumating sa sandali na si Miguel ay napadpad sa gilid ng kagubatan habang sinusubaybayan ang isang kakaibang liwanag sa dilim. Ang anino na dati malabo at mabilis lumalabas at naglalaho ay mas malinaw na, mas malaki at tila naglalapit sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang panginginig at kaba, at ang mga tunog mula sa kagubatan ay parang humihimok sa kanya na umatras o magtago. Ang manonood ay iniipit sa parehong damdamin ni Miguel, takot, kaba, at curiosity, hindi pa alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang bawat sandali sa kwento ay nagpapakita na wala nang matatakbuhan si Miguel. Ang buong baryo, mula sa bakuran, kalsada, bahay, hanggang sa gilid ng kagubatan, ay puno ng misteryo at panganib. Ang bawat anino, bulong, at galaw ng hangin ay nagdudulot ng panibagong kilabot at suspense. Ang matanda, ang anino sa kagubatan, at ang subplot tungkol kay Arnel ay sabay-sabay na nagpapataas ng takot at curiosity sa manonood na nagpapanatili ng mataas na engagement at watch time. Sa ganitong paraan, ang rurok ng suspense ay malinaw na naitatat. Ang bawat elemento, mga anino, simbolo, presensya ng matanda, subplot tungkol kay Arnel, at misteryosong liwanag sa kagubatan ay nagpapalalim ng takot at tensyon. Ang manonood ay iniipit sa kabuang karanasan, naghihintay sa susunod na kabanata, at patuloy na nakikipagsapalaran kasama ni Miguel sa kanyang pagharap sa dilim at hindi pa nalulutas na misteryo. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Miguel na unti-unti siyang nawawala ng kontrol sa sitwasyon. Ang bawat sulok ng bakuran, bawat anino sa kagubatan, at kahit ang mismong hangin ay parang nagiging hadlang at bitag para sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya ligtas o kung saan siya maaaring magtago. Ang mga tunog ng yabag, bulong, at kaluskos ay tila bumabalot sa kanya. Pinapalapit ang panganib at pinapalakas ang kaba sa dibdib niya. Sa bawat hakbang, tila may nakasilong mata sa dilim, sumusubaybay at nagbabantay sa bawat kilos niya. Sa gitna ng kanyang pag-ikot, isang hindi inaasahang revelasyon ang bumungad kay Miguel. Sa isang lumang kahon sa likod ng bahay ng matandang kapitbahay, may nakita siyang mga lumang litrato at sulat. Ang mga litrato ay nagpapakita ng pamilya ng matanda, ngunit may kakaibang detalye. May larawan na kuha sa gabi, may malabong anino sa likod ng bawat miyembro, at sa isang larawan, kitang-kita si Miguel, kahit hindi pa siya ipinanganak, nakatingin mula sa gilid ng litrato. Ang sulat sa kahon ay naglalaman ng mensahe sa isang lumang wika, ngunit may malinaw na babala, ang bawat galaw mo ay sinusubaybayan. Ang dilim ay laging nandyan. Hindi ka ligtas.
Ang revelasyong ito ay nagdulot na matinding shock kay Miguel. Hindi lamang siya nakikipaglaban sa presensya ng matanda at ng anino sa kagubatan. Ang mismong kwento ng kanyang buhay ay tila nakatali sa misteryo ng pamilya ng kapitbahay. Ramdam niya ang kawalang magawa, walang ligtas na lugar, walang makakatulong, at tila nakulong sa isang sitwasyon na mas malalim at mas delikado kaysa sa kanyang naiisip. Ang mga hangin, anino, at tunog ay nagiging mas malakas at mas malinaw, at bawat sandali ay nagdadala ng bagong pangamba. Hindi lamang pisikal ang panganib. Habang binubuksan ni Miguel ang iba pang sulat at lumang tala, napagtanto niya na may mga detalye tungkol sa kanyang pamilya at pagkabata na hindi niya alam. Ang matandang kapitbahay ay may koneksyon sa kanyang pamilya, isang lihim na nagtatagal ng maraming taon. Ang mga anino at presensya na sinusundan siya sa gabi ay hindi lamang nakatuon sa kanya ngayon, kundi bahagi ng mas malawak na plano na hindi pa niya naintindihan. Ang kaalaman na ito ay nagpalala sa kanyang pakiramdam ng kawalang magawa at pagkakulong sa sitwasyon. Sa puntong iyon, isang kakaibang pangyayari ang naganap. May narinig siyang mahinang halakhak mula sa dilim, sabay ng isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang lift. Nang lumingon siya, wala siyang makita, ngunit ramdam niya ang presensya sa kanyang likuran, mas malapit kaysa dati. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang takot ay nagiging mas matindi, parang bawat galaw niya ay sinusubaybayan at binabantayan. Habang sinusubaybayan ni Miguel ang paligid, napansin niya si Arnel sa dilim, ngunit hindi tulad ng dati. Ang kanyang kaibigan ay may kakaibang aura, parang hindi na siya ganap na tao, o kaya ay may impluwensya ng supernatural na puwersa na hindi niya maipaliwanag. Ang katahimikan at misteryosong kilos ni Arnel ay nagdadala ng panibagong layer ng tensyon. Nagtanong si Miguel sa sarili, ano ang nangyayari sa kanya? Kaibigan ba o banta? At sa puntong iyon, iniwan din natin ang manonood sa parehong tanong, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Hindi naglaon, may nakita siyang hindi inaasahang detalye sa paligid ng bakuran, mga simbolo na dati nakatago at malabo, ngayon ay nagliliwanag sa dilim at tila gumagalaw. Ang mga simbolong ito ay parang nagsasabi ng mensahe na hindi maintindihan, ngunit malinaw ang babala, may panganib na lumalapit at walang matatakbuhan si Miguel. Ang bawat galaw ng hangin at bawat anino ay parang nagiging mas aktibo, mas mapanganib at mas nakakabahala. Habang lumalapit ang hating gabi, may naramdaman si Miguel na tila may puwersang nagtutulak sa kanya patungo sa gilid ng kagubatan. Ang presensya ng matanda, ng anino, at ni Arnel ay sabay-sabay na nagtatakda ng matinding tensyon. Ang bawat tunog ay may sariling kahulugan, bawat anino ay may intensyon, at ang bawat hakbang niya ay may kasamang pangamba na hindi niya maalis. Ang mga manonood ay patuloy na kinakabahan, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari at paano haharapin ni Miguel ang mas matinding panganib. Ang twist sa gabing iyon ay unti-unting naglalantad ng mas malaking misteryo. Ang lahat ng pangyayari, ang presensya ng matanda, ang anino sa kagubatan, ang kakaibang kilos ni Arnel, at ang mga simbolo, ay konektado sa kanyang sariling buhay at pamilya. Ang takot ay nagiging mas personal, at ang kabuuang kwento ay nagiging mas nakakakilabot. Hindi lamang siya nakikipaglaban sa supernatural, siya ay nakikipaglaban sa isang nakaraan at lihim na mas malalim kaysa sa kanyang naiisip. Sa ganitong paraan, ang horror at suspense ay tumataas at ang audience ay naiipit sa katanungan, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Ang matinding twist at paglala ng sitwasyon ay nagpapanatili ng curiosity at engagement, habang ang kwento ay patuloy na nagbubukas ng mga bagong tanong at misteryo. Ang rurok na eksena ay naiwan sa sandali na si Miguel ay nakatayo sa gilid ng bakuran, nakatingin sa dilim, at ramdam ang presensya sa bawat sulok,
ang matanda, ang anino, at si Arnel, lahat ay tila nagbabantay sa kanya. Ang bawat galaw, bawat tunog, at bawat silweta ay may sariling intensyon, at ang pangunahing tauhan ay lubos na walang magawa. Ang suspense ay tumaas, at ang manonood ay hindi makaiwas sa pakiramdam ng matinding kaba at curiosity kung paano niya haharapin ang mas lumalalang sitwasyon. Ang gabi ay pinakamadilim sa buong karanasan ni Miguel. Ang bawat hakbang niya sa bakuran at gilid ng kagubatan ay may kasamang panginginig at ramdam niya ang presensya ng matanda, ni Arnel, at ng anino na parang sumusunod sa bawat galaw niya. Ang hangin ay malamig at mabigat at ang bawat kaluskos mula sa paligid ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niya na ngayon na walang ligtas na lugar. Ang bawat sulok ay maaaring maging bitag, bawat anino ay maaaring kaaway. Ngunit sa kabila ng takot, may nagliliyab na determinasyon sa loob niya. Hindi siya basta susuko sa dilim, hindi siya basta iiwan ang kanyang buhay sa kamay ng hindi niya nakikita. Sa puntong iyon, naramdaman ni Miguel ang matinding presyon sa kanyang dibdib. Ang matanda ay lumapit sa kanya mula sa dilim, tahimik, ngunit ang intensity sa kanyang mga mata ay parang sunog na naghihintay ng tamang sandali. Si Arnel ay nasa gilid, tila hindi ganap na tao, may kakaibang aura, at hindi niya alam kung kaibigan pa ba o banta. Ang anino sa kagubatan ay lumapit ng mas mabilis, at sa bawat hakbang ay parang bumabaha ang presensya sa paligid niya, pumipigil sa kanyang galaw. Ang mundo ay tila lumalabo at nagiging malabo sa dilim. Bawat detalye ay may halong takot at misteryo. Sa kabila ng lahat, lumaban si Miguel. Gumapang siya patungo sa kahon na naglalaman ng mga lumang litrato at sulat, dala ang tanging kaalaman na nakuha niya sa nakaraang gabing iyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit alam niya na kailangan niyang maunawaan ang lihim. Nang buksan niya ang kahon, muling tumitig sa kanya ang litrato kung saan siya ay naroroon bago pa siya ipinanganak. Ngunit sa pagkakataong ito, may panibagong detalye. Sa isang sulok ng litrato, may nakasulat na pangalan niya, malinaw, at may marka ng dugo sa gilid ng papel, parang babala at hudyat na hindi na siya ligtas. Ang matanda ay hindi na nagsalita, ngunit ang kanyang galaw at presensya ay nagdudulot ng matinding takot. Si Miguel ay napag-alaman na ang lahat ng pangyayari, ang mga simbolo, ang anino, ang kakaibang galaw ni Arnel, ay konektado sa isang sinaunang sumpa na pumapatak sa kanyang pamilya. Ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan at ngayon ay kailangan niyang labanan ang takot at pilitin ang sarili na gumawa ng hakbang para sa kanyang kaligtasan. Habang lumalapit siya sa gilid ng bakuran, biglang lumabas ang anino mula sa dilim. Ito ay mas malinaw kaysa dati, may mga katangian ng tao, ngunit may kakaibang anyo na hindi maipaliwanag. Ang presensya ay nagdadala ng matinding panginginig sa katawan ni Miguel. Pinilit niya huminga ng malalim, pinilit ang sarili na manatiling matatag. Alam niya na kung hindi siya kikilos, wala siyang magagawa, ang bawat segundo ay maaaring maging huling pagkakataon. Sa sandaling iyon, nagpasya si Miguel na harapin ang matanda. Tumakbo siya patungo sa bahay ng kapitbahay, dala ang tapang at determinasyon, at hinarap ang matanda sa harap ng pinto. Ano ang gusto mo sa akin? Bakit sinusubaybayan mo ako? Sigaw niya, puno ng kaba at desperasyon. Ang matanda ay tumingin sa kanya, at may malamig ngunit malinaw na tinig na sumagot, ang tadhana mo ay nakatali sa sumpa. Ang dilim ay bahagi ng iyong buhay. Hindi mo ito maiiwasan. Ngunit sa puntong iyon, isang shocking twist ang naganap. Si Arnel, na dati tila kaibigan at kasamahan sa kabanata ng suspense, ay biglang nagbago. Ang aura niya ay nagliliyab at ang mga mata niya ay parang naglalaman ng kakaibang liwanag.
Lumapit siya kay Miguel at sa halip na tulungan, siya ay nagpakita ng tunay na anyo. Hindi ganap na tao, bahagi ng sumpa at may sariling plano upang tiyakin na ang presensya sa baryo ay mananatiling aktibo. Ang pagkakaibigan na inakala ni Miguel ay napalitan ng pagkakanulo at sa puntong iyon ay ramdam niya ang kawalang magawa. Ang tanging kaligtasan niya ay nakasalalay sa sariling tapang at determinasyon. Hindi naglaon, ang anino mula sa kagubatan ay lumapit ng mas malapit at ang matanda ay biglang naglaho sa dilim, nag-iiwan lamang ng malamig na espasyo at kakaibang kababalaghan. Ang bawat galaw, bawat hakbang at bawat tunog ay naging mas matindi. Ramdam ni Miguel ang presyon sa paligid, ngunit sa halip na matakot, pinilit niyang gumapang patungo sa kaliwanagan, isang maliit na liwanag mula sa bakuran na nagbigay ng kaunting pag-asa. Sa tunog ng liwanag, nagawa niyang pilitin ang anino na huminto sa kanyang landas, kahit saglit lamang. Ngunit bago matapos ang eksena, may isa pang shocking twist. Ang matanda na naisip ni Miguel na nawawala ay muling lumitaw, ngunit hindi sa harap niya kundi sa loob ng bahay. Nakatingin siya sa kanya mula sa bintana, may malamig na ngiti at may hawak na lumang libro na naglalaman ng lihim na kaalaman tungkol sa sumpa. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala na kahit nakalampas sa panganib si Miguel sa labas, ang sumpa ay hindi pa rin natapos. Patuloy itong nagmamasid at nag-aabang ng pagkakataon upang bumalik at makontrol ang kanyang buhay. Sa wakas, si Miguel ay nakalabas sa pinakamalaking panganib ng gabing iyon. Nakaramdam siya ng kaunting kaluwagan sa labas ng bahay, ngunit ang bawat galaw ay nagpapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang misteryo. Ang baryo, ang matanda, ang anino, at si Arnel ay nag-iwan ng bakas ng pangamba na hindi madaling mawala. Ang manonood ay iniwan sa matinding curiosity, paano haharapin ni Miguel ang susunod na gabi? Ano ang magiging epekto ng revelasyong ito sa kanyang buhay? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Ang climax ay nagbigay ng matinding resolution sa pangunahing conflict. Nakalabas si Miguel sa immediate threat. Ngunit ang shocking twist at patuloy na presensya ng misteryo ay nagpanatili ng suspense at engagement. Ang kombinasyon ng desperation, pakikibaka, at hindi inaasahang pagkakanulo ay nagdulot ng gripping at intense na ending na pananatili sa isip ng manonood. Tinitiyak ang mataas na retention para sa susunod na kabanata o sequel. Matapos ang gabing puno ng takot, pakikipaglaban, at mga hindi inaasahang revelasyon, unti-unti nang humupa ang presensya ng dilim sa paligid ni Miguel. Ang hangin ay naging mas mahina, ang mga anino ay nawala, at ang kakaibang liwanag mula sa kagubatan ay parang nawala rin. Ngunit ang bawat galaw at bawat hakbang niya ay nag-iwan ng bakas ng pangamba at trauma sa kanyang isipan. Ramdam niya na kahit wala na ang immediate threat, ang karanasan ay nagbago sa kanya, ang takot, kaba, at misteryo ay patuloy na sumasalot sa kanyang alaala, at hindi niya alam kung kailan at paano muling lalapit ang panganib. Habang nag-ikot siya sa bakuran, naaalala niya ang lahat ng pangyayari, ang matanda na may kaalaman sa sumpa, ang anino sa kagubatan, ang pagkakanulo ni Arnel, at ang lumang litrato at sulat na naglalaman ng babala tungkol sa kanyang buhay. Ang mga alaala ay parang lumilipad sa kanyang harapan, at bawat isa ay nagdudulot ng kakaibang kaba. Hindi na niya maibalik ang dating normal na pamumuhay, ang baryo, ang kanyang pamilya, at pati ang kanyang pagkatao ay naapektuhan ng kakaibang karanasan. Si Arnel, matapos ang mga nakaraang pangyayari, ay nagpakita ng kakaibang pagdadalamhati. Ang kanyang aura ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit ramdam pa rin ni Miguel na may parte sa kaibigan na naiwan sa sumpa. May mga sandali na nagkatinginan sila, at ang katahimikan ay puno ng hindi nasabi at hindi na ibalik na tiwala. Ang manonood ay naiipit sa parehong emosyon, nakakaramdam ng pagkaawa,
kaba, at curiosity kung paano maapektuhan ang relasyon ng dalawang tauhan sa susunod. Habang naglalakad si Miguel sa bakuran, napansin niya ang mga simbolo at marka sa lupa at dingding. Ang ilan ay nawala, ang iba ay nanatiling malinaw, parang paalala na ang sumpa at misteryo ay hindi ganap na natapos. Ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat sandali na nakikita ang mga marka. Ramdam niya na may mga bagay na hindi niya pa naintindihan, at kahit nakalampas siya sa pangunahing panganib, ang misteryo ay patuloy na nagmamasid. Hindi naglaon na pagtanto ni Miguel na ang pangyayari ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pananaw sa mundo ay nagbago, ang bawat anino, bawat tunog sa gabi, at bawat kakaibang galaw ay nagdudulot ng panibagong pangamba. Ang kanyang tapang at determinasyon ay tumibay, ngunit ang trauma ay hindi na mawawala. Ang manonood ay naipit sa parehong damdamin, ang kagustuhan na malaman ang buong katotohanan, at ang kaba na maaaring may susunod pang pangyayari. Sa huling bahagi ng kwento, nagpasya si Miguel na harapin ang bahay ng matanda, upang masiguro na wala ng immediate threat. Ngunit habang papalapit siya, may narinig siyang mahinang bulong mula sa loob ng bahay. Ang bintana ay bahagyang bumuka, at sa loob ay may lumitaw na malabong anyo. Parang ang matanda ay nananatiling nakamasid, tahimik ngunit may intensity sa mata. Ang bulong ay nagdala ng kakaibang panginginig. Hindi pa tapos ang lahat, ang huling eksena ay isang nakakakilabot na cliffhanger. Habang lumalapit si Miguel sa bakuran, may nakita siyang liwanag mula sa gilid ng kagubatan. Isang anino na hindi malinaw ang anyo, ngunit ramdam niyang sumusunod at nagmamasid. Ang puso niya ay bumibilis at ang hangin ay malamig. Alam niya na kahit nakalampas siya sa panganib, may presensya pa rin na hindi niya nakikita, ngunit patuloy na nagbabantay. Ang manonood ay iniwan sa matinding curiosity. Ano ang magiging susunod na hakbang ni Miguel? Ano ang lihim na patuloy na nagmamasid sa kanya? Ang resolusyon ay nagsagot sa mga pangunahing tanong. Nakalampas si Miguel sa immediate danger, nakilala at naunawaan ang pangunahing misteryo tungkol sa matanda, anino at sumpa. Ngunit nag-iwan ng kaunting hindi malinaw na elemento, ang presensya sa kagubatan, ang epekto kay Arnel, at ang patuloy na impluensya ng sumpa, upang mapanatili ang suspense at engagement. Ang manonood ay hinihikayat na mag-comment. Ano sa tingin niyo ang susunod na mangyayari? O gusto niyo ba ng sequel upang malaman ang buong misteryo? Sa huli, ang kwento ay nagtapos sa pakiramdam ng nakakaluwag ngunit hindi ganap na ligtas. Ang karanasan ni Miguel ay nagbukas ng bagong pananaw sa mundo at ang baryo ay nanatiling misteryoso. Ang manonood ay iniwan na may matinding curiosity, kaba, at anticipation para sa posibleng susunod na kabanata, habang naipakita ang epekto ng takot, suspense, at hindi inaasahang twist sa pangunahing tauhan.